Kadugtong sa video pong ito ay ipapakita ko sa inyo ang step-by-step procedure kung paano gawin ang side grafting technique. Dito sa seedling na to, again yung seedling is Indian mango. Ngayon itong ilalagay natin na sayon is manguming. Ngayon ang gagawin natin is side grafting. Ang kagandahan ng side grafting, hindi natin puputulin tong ibabaw. Puputulin lang natin itong ibabaw kapag successful na yung graft. Ang advantage nito is kung hindi successful, hindi mo pinutol. Makakagawa ka pa ng ibang klaseng method. Pag hindi successful, magka-side graft ko ulit dito sa sa banda na to or sa side na to. Hindi naputol yung seedling agad. Hindi kagaya dun sa cleft grafting, pinutol mo tapos hindi successful, naputol mo na yung puno. Ngayon ang gagawin, puputol ka uli. Or hihintayin mong tumubo uli. Ang method na to, ang gagawin natin is side grafting. Magsa-side graft muna tayo. Magkakat tayo dito. Ganitong cut ang gagawin natin. Again, ingat dun sa pag-cut, kailangan racking motion para hindi tayo masugatan kung dadaples. And guys, tapos dito gagawa tayo ng hindi full na wedge, yung kalahati lang yung wedge. Yan, ganyan. Tapos dito, yun yung side na yun. Dito, kung gaano kahaba yung cut doon sa kabila, gaano kahaba ang gagawin natin doon sa kabila ng sayon. Guys, ganyan na itsura ng cut. Ayan, hanggat hindi successful ito, hindi natin ika-cut. Ngayon pag nagkaroon ng naging successful yung graft, tsaka natin puputulin dito para magtuloy na yung ikinabit natin na sayon. Tapos again, yung grafting tape, papalibutan lang natin ng grafting tape yan para magkaroon ng graft union, para hindi mapasok ng moisture, para hindi mabasa. Again, isa lang sa paraan ng mga method yan ng grafting. Depende kasi doon sa payat kasi itong sayon, kaya side grafting na lang ang ginawa natin. Meron din namang paraan yung modified cleft grafting. Pwede natin yung ibahagi sa susunod nating mga video. And guys, kung ano kagandahan nung meron kang marunong kang mag-graft, yung pag-shift ng variety o ng sayon, hindi nadala yung lupa doon sa pag-shift. Kasi kapag bumili ka ng seedling na grafted na, yung lupa kasama doon sa binili mo, kaya mabigat doon sa shipping. Hindi kagaya ng marunong ka mag-graft, ang ipapaship mo na lang yung sayon. Tapos hahanap ka na lang ng local
seedling mo sa inyo, at least well adapted pa yung seedling na pagkakabitan mo. Hindi kagaya doon sa galing sa ibang lugar yung rootstock. Baka adapted lang yung rootstock na yun doon sa lugar nila, baka pagdating sa inyo hindi. Kaya mas maganda kung ano yung local variety na nasa inyo, iyon ang magiging rootstock mo. And guys, side grafting technique, kapag successful na to, after a month green pa din, tapos nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng sprout o nag-flashing, tsaka natin puputulin dito. Mga kadugtong, ito na po yung resulta ng side grafting technique after 1 month. Mga kadugtong, nakalabas na yung usbong. Kayang-kayang butasin nung usbong yung plastic. Dito naman nag-decide na ako na putulin yung main branch para pumunta na yung lahat ng energy doon sa sayon para magdire-diretso na yung kanyang paglaki. Ito na yung manguming after a month na pinutol ko yung main branch. Ngayon naman puputulin ko below the node na dapat dati ko pa ginawa. Kadugtong, mahalaga na marunong tayong mag-propagate through grafting para makatulong tayo sa manguming sharing advocacy. Kadalasan po kasi nasasayang lang yung sayons pag nag-prune tayo.